Isang lalaking senior citizen, walang awang pinagsasaksak sa labas ng sariling paupang apartment sa Pasig City. Sino ang may gawa nito sa kanya? Makaligtas kaya ang biktima sa sinapit na kapahamakan? December 28, 2023, 3 araw bago salubungin ang bagong taon. Nalagay sa bingit ng kapahamakan ang 68 taong gulang na si Antonio Bantilan. Nang silipin ang closed-circuit television o CCTV sa lugar, nahagip ng CCTV at narinig sa audio recording ang buong pangyayari. Ano ang matutuklasan ng mga otoridad sa mga kuwang ito? Makaligtas kaya ang biktima? Pinagsisaksak sa labas ng kanyang bahay sa Pasig City ang 68 taong gulang na si Antonio Bantilan. Ano nangyari sa inyo? Tulong! Tulong kayo! Agad na isinugod ang biktima sa pinakamalapit na ospital. Pero tuluyan din siyang binawian ng buhay. I'm sorry, pero sinubukan ko talaga ang lahat. No, ano pong ginawa nila sa iyo, no? Sa death certificate ng biktima, lumabas na multiple stab wounds ang naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Meron po sa harap, meron din sa gilid. So ang pitad doon po yung harap sa yung gilid. Sa puntong yun, sinimulan na ng Pasig City Police ang investigasyon sa malagim na krimen. Sa pagbabacktrack ng mga pulis sa mga nakalap na closed-circuit television o CCTV sa crime scene, lumabas na bandang 8:06 ng gabi ng December 28, isang lalaking nakamotorsiklo ang nahagip ng kamera na dumating at pumarada sa labas ng isang eskinita. Ilang sandali pa, makikita ang pagdating ng biktimang si Antonio. Mga oras na yon, ay papatayin niya na yung pinaka-main valve ng kanilang metro sa tubig. Pero makikita natin pag kanan, pagliko ng ating biktima na nakadilaw na sleeveless, ay agad-agad na sumunod niya itong ating suspect sa kanyang likuran. Sa isa pang kuha ng CCTV, makikita ang pagsunod ng lalaking naka-helmet at jacket kay Antonio. Ano ang susunod na makukunan ng CCTV? Ano ang kinalaman ng lalaki sa nangyaring krimen? Natagpo ang duguan at tadtad ng saksak sa labas ng inuupahan niyang bahay sa Pasig City ang 68 taong gulang na si Antonio Bantilan Jr. Sino ang walang awang pumaslang sa kanya? Namumuhay mag-isa sa ikalawang palapag ng isang apartment complex ang senior citizen na si Mang Antonio. Ara ba, Ara? Opo. Halika tuloy. O, ayan. Tingnan mo. Para makabawas sa gastusin, pinaupahan ni Mang Antonio ang unang palapag ng kanyang tinitirhan. Pwede pa akong mag-set up ng salon. O, basta, ang kasunduan natin, ang upa dito, ang renta ay 10,000 kada buwan for 4 years. Perfect! Pak na pak po yan. October 2022, nangupahan dito ang isang transgender woman.
kinilala siya sa tawag na Ara. Oo naman. Oh, Diyos ko. Magkakasama tayo rito for 4 years, 4 taon tayo magkasama. Dapat naman siguro magkasundo tayo, no? Pero, ayaw ko ng gulo, ha? Dahil yung mga pamangkin ko, dyan lang nakatira. Nako, sa true po yan. Pak na pak po yan. Tatandaan ko po talaga yan. Ay, sana po ang firma? Ay, naku. Teka, upo tayo. Ito po yung papel na kasunduan na si Ara po uupa ng 4 na taon dito sa baba. Tuwing bumibisita ako sa iyo, ha? Lalong bumubongga itong salon mo, ha? Very true, Tay. Tignan mo naman yung ibang parlor dyan sa labas. Ang tsatsaka. Hindi mo alam kung parlor ng pampaganda o parlor ng pampatay. At ang mga vacuums, ang tsatsaka talaga. Mga vac lang galing sa kanal. Literal na galing sa kanal, Day. Pahayag ni Karen, October 2023, nagsimulang magkaroon ng lamat ang relasyon ng magkaibigan. Pak na pak, bagay sa'yo straight. Ara, mag-usap nga tayo. Ayan na naman siya. Ara, ilang buwan ka nang hindi nakababayad ng renta mo. Tuwing sisigiling ka naman, sasabihin mo, bukas na lang po. Pagdating ng bukas, wala. Kaya nga ito ho ako, nagtatrabaho, di ba? Para may pambayad ng renta ninyo. Kung gusto nyo ho, kayo na lang po yung plantsahin ko sa buhok. Nagkaproblema raw kasi sa pagbabayad ng renta si Ara. Ang bastos mo talaga, no? Ay, mas bastos kayo! Kayo, sugod ng sugod dito, nagtatrabaho ako, iniistorbo nyo ako, may customer pa. Meron pong nabanggit yung lolo ko na sa January, hanggang January na lang po yung upa. Kasi nga po hindi po siya nagbabayad ng maayos sa upa. Kaya po sumasakit na yung ulo ng lolo ko, gusto niya na po siyang panisin. Delay po siya laging magbayad. Basta, magbayad ka. Kung hindi, palalayasin kita. Kaya naman ang dating magkaibigan naging magkaaway. Pumirma tayo ng kontrata. At hanggang October 2026 pa ako dito. Alam ko ang karapatan ko! Walang silbi yung kontrata mo kung hindi ka naman nagbabayad. Pagbayad ka! Saan aabot ang hindi pagkakaunawaan ng tenant at ng may-ari ng paupahan? Hello? Siya kaya palayasin ko dito. Sa isang CCTV, natuklasang may kinausap ang gunman bago pa man gawin ang pagpatay. At sino nga ba ang nasa likod ng karumal-dumal na pagpaslang sa matanda? No, ano pong ginawa nila sa iyo, no? Sa pagkamatay ni Mang Antonio Bantilan, agad sinimulan ng Pasay City Police ang kanilang investigasyon. Noong una, blanco ang mga otoridad sa kung sino ang pangunahing suspect sa krimen. Hanggang sa napasakamay nila ang ilang CCTV footage. Sa video, bandang alas 8 ng gabi, isang lalaking naka-helmet at naka-jacket ang makikita sa may iskinita malapit sa tinitirahan ni Mang Antonio noong gabi ng December 28, 2023. Sa isa pang kuha ng CCTV, makikita si Mang Antonio na nasa labas ng bahay. So sa kuha naman ito ng CCTV, makikita natin na yung victim natin, padiretso na kung saan nakalagay nga yung metro para patayin ito. Pero nasa kanyang likuran pala, ay nakasunod na yung ating suspect na naka-helmet. Ilang segundo yung lilipas, wala na tayong makikitang video. Pero meron tayong maririnig na lamang ng mga tunog, ungol na paghingi ng tulong. Yun na pala ang biktima na nasaksak na at nag-aagaw buhay na dahil nga sa dami ng kanyang saksak na tinamo.
Makikita natin sa bandang dulo ng video na yung ating suspect ay naka-helmet pa rin, naka-jacket, tumatakbo ng patakas matapos isagawa ang krimen. Dahil sa kuha ng CCTV, itinuturing ng Pasig City Police na person of interest ang lalaki na naka-jacket at helmet. Sa pagpapatuloy ng investigasyon ng mga otoridad, kinausap ng mga pulis si Ara, ang tenant ni Mang Antonio, para tanungin ng ilang detalye. Ang alas 7 po ng gabi yun eh. Nakita ko po siyang lumabas ng bahay para po patayin yung metro. Oo, edi nakita mo pinagsasaksak siya. Hindi ka ba tumulong o lumabas ng bahay ng gabing yon? Ano po kasi pumunta po ako ng perya. Sa CCTV video na ito, nakitang may kausap ang gunman ilang minuto bago gawin ang pagpatay. Ang kanyang kausap sa video, walang iba kundi si Ara. Teka po, suspect po ba ako? Ba't ang dami-dami yung tanong sa akin? Nagagilap kasi kami ng CCTV dito. At nakita namin may kausap ka lalaki. Isa sa suspect namin, ang lalaking yun. Nagtanong lang naman po yung lalaki sa akin kung magkano po yung gupit at saka po yung pag-reband kasi magpapagawa daw po yung asawa niya. Hindi ko naman po alam na ganun po yung sasapitin ni tatay. Ang aligasyon niya po, nagtatanong lang kung magkano daw yung pariban at ipareriban niya raw yung kanyang asawa. Pero para sa polis, kaduda-duda ang mga pahayag na ito ni Ara. Isang tao magtatanong ng serbisyo, isang casual na tanong lang, at tanong, boss, magkano? So talagang yung usapan nila medyo matagal. Hindi lang ito sa isang serbisyo ng pagpapariban. Depensa naman ni Ara, kilala raw niya ang lalaki. May tuturo mo ba sa amin kung saan namin siya pwede makita? Opo, sasamahan ko po kayo. Nung nagkaroon po ng konting video ating kapulisan, ngayon ito nagturo, hindi ako may gawa niyan, sabi gano'n. Ang gumawa niyan ito yung isang junior. Kinilala niya ang lalaki na si Minardo Lialde Jr., residente ng Barangay Aguho sa Pateros. Sumama si Ara sa bahay ng suspect na si Minardo. Tao po. Sir! Ikaw ba si Minardo? Opo, ako po. Sumama ka sa amin sa presinto. Under investigation ka sa pagkamatay ni Antonio Bantilan ng Pinagbuhatan, Pasig. Sige po, sasama po ako. Sige po. Una po, sinabi po nung Ara, kung tagasan ito. So, di tinanong po kung anong kanyang involvement doon, ano? At yun, doon mismo, sinabi niya na, oo, ako yan. Pero hindi lang pagpatay ang aaminin ni Minardo. Ang tinuturo mong nagutos sa'yo, sino? Dahil isang tao ang ituturo niya na siyang utak umano ng krimen. Matagal-tagal din kayo magkausap. Magkakilala ba kayo? May tuturo mo ba sa amin kung saan namin siya pwede makita? Opo, sasamahan ko po kayo. Sa tulong ng tenant na si Ara, natuntun at naaresto sa kanyang bahay sa Pateros ang suspect na si Minardo Lialde Jr., 43 taong gulang. Ang tinuturo mong nagutos sa'yo, sino? Harap-harapan niyang itinuro sa mga pulis kung sino ang mastermind ng krimen. Siya po yung nagutos sa akin para patayin po yung matanda. Siya po. Ha? Hoy! Huwag mo ko dinadamay-damay dyan, ha? Ano to? Walang iba kung hindi ang tenant ni Mang Antonio na si Ara. Ang tinuturo mong nagutos sa'yo, sino? O, ina-arresto ka rin namin, ha? Dalawa kayo. Arestado kayo, dalawa ha. Siya raw ang sumaksak, siya raw ang pumatay sa utos nitong Ara. Anong kanyang reaksyon nung itinuro siya nitong si Minardo? Hindi niya talaga na wala na siya naging usapang ganun. Dahil sa testimonya ng itinuturing na hitman, agad hinuli ng mga pulis
si Ara o Roman Adriano Velasco. Sa pagpapatuloy ng investigasyon ng mga pulis, lumalabas na nagkaroon ng alitan sina Ara at Mang Antonio dahil sa hindi pagbabayad ng renta ni Ara. Ayan na naman siya. Ara, ilang buwan ka nang hindi nakababayad ng renta mo. Tuwing sisigilin ka naman, sasabihin mo, bukas na lang po. Pagdating naman ng bukas, wala. Eh kaya nga ho nagtatrabaho, di ba? Para may pambayad ng renta ninyo. Basta, magbayad ka ng utang mo! Nawalan din umano ng pera si Mang Antonio dahil sa pagpapapasok ng ibang tao ni Ara sa bahay. Ay! Ay! Ara! Halika rito! Ay, Tay! Ano po yun? May 10,000 ako sa kwarto ko. Alam ko yon. Ngayong hinahanap ko, wala na. Ikaw kumuha na na. Ano bang pakialam ko sa 10K mo? Basta, sumama ka. Ha? Sumama ka! Doon ka magpaliwanag! Tawag mo ako! Sa barangay! O sige! Kung yan ang gusto mo, sama ako sa barangay para magkaalaman na tayo! Ito daw si Ara is nag-iimbita ng mga kainuman dun sa kanyang salon. Pati doon sa hirap pagbayad, kumbaga, kaya binigyan ng ultimatum na sige, paalisin na lang kita. Ngayon, hanggang na nga lang, netong January. Dagdag naman ng pamangkin ni Mang Antonio, matapos mawala ang kanilang tiyuhin, nakita nila sa salon ni Ara ang isang kasulatan na nagsasabing isinasangla ng biktima ang kanyang apartment kay Ara sa halagang ₱250,000. May mga nakita po kami gawa-gawang kasulatan Na ano po? na nakasanla nga daw po ang bahay ni Lolo sa kanila. Ano pa po nakita nyo? Medyo kahina-hinala doon sa mga papel. Parang ano po, scratch paper na ginagaya yung perma. Sinusubukan niya yatang gayahin yung perma ni Lolo. Pero magkaiba talaga eh. Diyos ko, hindi na nakontento sa pagpatay kay Lolo. Pati itong apartment, gusto pa talaga nilang nakawin. Isa po sir sa sinisilip namin anggulo no, na sa pagpatay, patungkol doon sa isang, yung property na yon ay isinanla daw di umano sa halagang 500,000 pesos. May nakita na ID ng biktima na may pirma na parang ginagaya yung pirma. Siguro kapag namatay na ito, ay wala nang magsasabi na ito ay totoong na isanla nga sa akin sa halagang kung magkano man. Ayon sa mga pulis, lumalabas na pinagplanuhan ni Ara ang pagpatay kay Mang Antonio. Sa investigasyon ng Pasig City Police, bandang 1:00 ng tanghali noong December 28, 2023, Mamas ko po. Ay, tuloy! pumunta ng salon ni Ara si Minardo Lialde Jr. kasama ang mga anak nito para mamasko. Tingnan itong mga inaanak ko, Ganda-ganda, Ay, teka lang, yung ano nga pala, regalo ko dito sa mga inaanak ko. Saan nga ba yun? Ito. Regalo yun. Okay, Merry Christmas! Merry Christmas! Teka ba? Labas tayo sa ganyan. May mapatrabaho. Ayon sa mga pulis, posibleng dito inalok ni Ara si Minardo para maging hired killer. Pag-iisipan ko muna. 5K bago matapos ng January. Tapos 5K ulit pagka nag-February. Ara, medyo matindi yung hinihingi mo eh. Sige ka. Bahala ka. Si tatay pa naman, sinanla sa akin yung apartment ng 500,000 pesos. Nagkausap to na inaalok nga nung person of interest natin, itong suspect na, kuya, pwede ka ba? Nung binigyan ng pera, ang sabi sa kanya, di pag-iisipan ko. Gumamit daw, tapos uminom, pampalakas ang loob. Kilala ko yun si tatay. Ano ito ng mga galawan noon?
Pampalakas ang loob. Ang sinasabi po nitong Ara, sigurado siya kasi usual po na ginagawa yun ng ating biktima. Lumalabas siya ng gantong oras para patayin yung gate valve para walang tumagas. Yun yung 7:30 kada gabi, sir. Yan po. Magkano raw, sir, yung alok? Alok sa kanya, 20,000. Pagtungtong ng alas 7 ng gabi ng parehong araw, sakay ng motorsiklo, minanmanan ni Minato ang biktima. Sir, paano ba isinagawa ng ating subject yung pagpatay sa ating biktima? Itong si Minato, nagkantay po doon sa may lugar, mga kulang-kulang 1 oras. Pasado alas 8 ng gabi, lumabas ang biktima mula sa kanilang bahay para patayin ang metro ng tubig. Nung pagdating ng mga pasado alas 7 na, nung nakita na po itong biktima natin, ayun, sinundan na kaagad. At nang nakapasok ang matanda sa isang eskinita, inunday niya na nasaksak dito sa may harapan. Mula sa likod. Inunday niya na nasaksak sa may harapan. sinubukan pang lumaban ni Mang Antonio pero masyadong malakas ang suspect. Agad tumakas ang suspect na si Minardo na nakita rin sa mga kuha ng CCTV. Paano ba binayad po yun? Di ba 1,000 yung pauna? Paano po yung kabuang bayad? Pagkatapos po mga patay nito ni Minardo, yung kanyang yung biktima natin, pumunta to si Ara. Oo, ako lang bahala. Yung kakulangan, susunod ko na lang. Sigurado ka. At doon inabot yung 9,000. At yung 5,000, ang usapan nila, ibibigay noong New Year. At yung another 5,000 nitong February. Hindi na rin na-recover ang balisong na ginamit sa pananaksak. Pagkatapos po nung pananaksak ng ating suspect ni Minardo, itinapon niya yung kanyang kutsilyo sa ilong. Sinampahan ng kasong murder sina Minardo Lialdo Jr. at Roman Adriano Velasco alias Ara. Ang isinampa po nating reklamo laban po sa dalawa is yung murder. Ngayon po is nakakulong sila dyan sa custodial facility ng Pasig City Police Station. Murder na non-bailable, sir. no? No bail po yun. Masasabi natin siya matibay na yung kaso. Masasabi namin na itong isinampa naming kaso is matibay. Nakapanayam namin ang dalawang suspect. Tahasang inamin ni Minardo sa harap ng kamera ang nagawang krimen. Hindi ko po talaga gawain po yun. Bali kasi may nag-offer sa akin ng medyo malaking halaga. At parang nasilaw naman po ako sa pera. Bali, sinundan ko na po siya. Doon ko na po yung sinagawa ko yung pinag-uutos po sa akin. Inunduyan ko na po siya ng saksak. Ang suspect na si Minardo, kakilala pala ng biktima at ng mga kaanak nito. Ma'am, kilala niyo ba ito si Minardo? Kababata po ng kuya ko yung Minardo. At yung papa ko po parang anak-anak niya na po yun. Humingi po ako ng pasensya at kapatawaran sa kanila kung dumating po yung mga kamag-anak niya. Doon na po ako nagsisil. Talagang pinagsisiyan ko na po. At gabi-gabi rin po ako nagdarasal kay God na sana patawarin po nila ako sa aking nagawa. Idinadawit pa rin niya si Ara bilang mastermind. Pero mariing itinanggi ni Ara ang partisipasyon sa krimen. Kayo daw yung mastermind ng pagpatay doon sa biktima. Totoo ba daw? Wala pong katotohanan yung sinasabi niya sa akin kasi sa isang banda, hindi ko po siya kilala. Meron daw kasulatan na pinakita mo daw sa kanya na parang sinasanla yung property sa 500,000 pesos sa iyo. Totoo ba yun? Ay, no comment po ako dyan, sir. Hindi lubos maisip ng pamilya ni Mang Antonio na sa trahedya hahantong
ang kabaitang ipinakita niya sa kanyang tenant na si Ara. Sana pagbayaran niya na lahat, aminin niya yung kasalanan na ginawa niya. Hindi habang buhay mapapagtakpan niya yung kasalanan na ginawa niya. Lalabas at lalabas ang totoo. Hindi rin nila matanggap na isang kakilala ang walang awang papatay sa kanilang Lolo Antonio. Masakit po, nakakabigla. Nakakasama din po ng loob. Wala pong kapatawaran. Walang kalaban-laban yung lolo ko, ginawa nila ng gano'n. Tinapos nila yung buhay ng ganong kadali. Pangako nila, hindi sila titigil hanggat hindi nakakamit ang hustisya para sa pinakamamahal na kaanak. Hello, kung saan ka man ngayon, makukuha natin yung hustisya. Ilalaban natin hanggang dulo to, hanggang sa mapanalo natin. Mabubulok po sila sa bilangguan, Lo. Hanggang sa susunod na Sabado para sa patuloy na pagtuklas ng katotohanan at paghahanap ng katarungan. Ako po si John Consulta at ito ang Pinoy Crime Stories.